Yan, gumagawa kami mga kabayan ni Sam ng patungan ng computer ko. Ngayon, ihahang ko lang siya para malinis tingnan. Yan, gagrinderin ko ito mga kabayan. Oh. Tapos nakahang lang yung kwan dyan, nakahang lang yung lamisa. Yan, ito yung kabitan ng kwan ko. Kabitan ng monitor, ito. Tapos may drawer lang siya ng para sa keyboard sa baba. Yan, ito na mga kabayan yung mga nasinsil ni Sam. Ayan. Ako lang nag-grinder niyan. Yan, tapos dito na ako kumuha ng supply. Ayan. Pupunta dito, supply ng CPU. Tapos ito naman, supply ng monitor. Tapos dito naman mga kabayan, dito dadaan yung UTP cable. Yan, dadaan yung internet. Yan, ito naman mga kabayan, shelves lang to. Galing dito sa pader, 20 cm lang. Saka ito. Yan, hindi ko na tinuloy para may design naman. Tapos ito, nakahang lang ito. Kaya linagyan ko siya ng tubular. Ayan, nakabarina yan, naka-welding. Kabilaan. Yan, ito yung kanyan mga kabayan. Ito yung papatong ko dyan. Yan, ang buo lang yan sa ibabaw. Ayan. Yan, pag nakapatong na yan mga kabayan, ganito na yung itsura niyan. Ayan, ayun tubular. Tapos lalagyan ko yan dito ng 3/4 na plywood para nakahangir siyang gano'n. Drawer para sa keyboard ng computer. Tapos dito may box. Gagawa ko siya ng parang box na maliit, kabilaan. Ayan, dito mga kabayan, galing dito. Tapos dito, uurong lang ako dito ng mga 1 pulgada. Ayan. Tapos kadugtong na dito yung drawer. Para dito yung mga saksakan sa ilalim, sa loob. Para walang kalat-kalat na wire mga kabayan. Yan, ngayon mga kabayan, isusunod namin, ilalaminate na namin itong ibabaw. Yan, liliyahin ko lang ng konti para baka may mga nakabaon-baon na mga bato-bato. Ayan mga kabayan. Yan mga kabayan, tinabas namin sa circular to. Yan, Formica. Kasi pag guguhitan lang namin medyo matagal. Yan, tapos pag magtatabas pala kayo mga kabayan sa ganitong circular, kailangan lalagyan nyo ng pang edging na ganon. Kasi pag dito nyo ginahid, pag minsan sumusuot dito, halimbawa nakaangat ito ng kaunti, itong guide na to. Pero pag linagay nyo ganyan, dito tatama yung Formica kasi manipis yun, pwedeng bumaon. Pero pag nakaganyan, hindi siya basta babaon dyan. Ayan.
Pinapasiguro ko lang mga kabayan na wala siyang nakabukol na kahit ano o may lumabas man na pako. Kasi pag naidikit na yung purmika, pag tinanggal yon, masisira na. Pag nakadikit na yung rugby. Yan. Ginaganon ko yun mga kabayan kung may naka-outlet. Okay naman, wala naman. Pero kami naman ano, Kuya, ano matapangon na lang? may isda. Kakamot na ako. Ano lang? Ito ba yung tigibot na tandaan mo ito kayo yung prakamot mo sa epoxy? Itong nag-iba ka sa Manila. Paghapon tagas na sa kukod na mahali. Walang sabi to. Papatuloy namin ito mga kabayan ng 30 minutes. Tapos yung nasa lagay sa formiga. Saka namin ididikit. Pero depende naman sa rugby na gamit nyo. Mayroon kasing madali lang matuyo. Yung katulad dito. Dahil naka-stack na yung kanto. Naka-stack na yung rugby nitong ginamit namin. Kaya hindi rin siya gaanong malapot. Hey! Yan, yung mga kabayan, nilidikit ko na to. Linagyan ko lang nito para mai-align mo na bago dumikit. Kasi pag dumikit bigla ito mga kabayan, mahirap na itong i-adjust. Kaya kailangan pag idinikit, sakto-sakto na. Yan. Yan, katulad niyan. Ay, a-adjust pa. Yan. Yan, pwedeng idikit muna dito sa gilid. Ito. Yan. Probante ng sila. Yan mga kabayan, nakadikit muna dyan. Tatanggalin na natin ito muna. Ayan. Details. Okay. Ngayon, itong mga dulo na ito mga kabayan, ikikikil na lang namin yan. Ayan. Ayan. Ayan, ngayon mga kabayan, tatanggalin natin itong dulo. Ito ang gamit natin. Ayan. Ibabangga lang natin itong pag ganon. Makikita niyo mga kabayan, ha?
Yan nga, nakakit tayo. Kuhan muna natin to. Tapusin muna natin dito sa side na to. Ayan. Nakikita niyo pantay na siya. Pantay na siya dito sa plywood, ayan. Ayan, at pantay yan. Ingatan ito mga kabayan kasi malutong lang ito. Kaya bawat hagod pasiguro. Okay. Okay. Buto daw pang ijay. Okay. Enggak, magpatong na iding kape, ano? Yan palo. Itutok mo ba ng ganyan? Tawag tapi. Sige, sige. Tutok mo dyan. Mahirap yung mga ganito, mga kabayan. Yung ilalim. Nagkaroon dyan lang yun. Hiling-hiling ko yun dyan, Lo. Hindi ka malilingawan pag napasala yan.
May pa rin kaya? Yun yan? Tirada. Pakinta ng tuloy. O edge. Hanggang yun, baga. Yan, pinapaganda ko na lang mga kabayan yung mga kanto. Yan. Dito okay na. Tanggalin na natin ito dahil tapos na. Okay. Yan mga kabayan, ang isusunod namin, ito namang nito. Ito namang insulation nito kasi grabing init yung panahon ngayon mga kabayan. Yan, pero ako mga kabayan, naglalagay ako ng insulation kahit doon pa sa mga naging project ko mga kabayan, sa ilalim ng CPAR lens. Kasi pag inipit natin ang hero yan, pag may kada akyat doon, siyempre, kuwan yun, foam, bumababa na ganon, lumuluwag yung tornilyo. Tapos mas maganda, may air space pa yung hangin pag dito natin nilagay sa ilalim. Yan, marami na akong video niyan mga kabayan sa paglalagay ng insulation. Yan, kasi mga kabayan, nung ginawa ko ito, nung nabubuhay pa si mama sa si papa, hindi ko na napalagyan ng insulation kasi bumalik na ako dati ng Manila. Kaya ngayon, inuunti-unti ko. Ngayon ko lang ito na isisingit kasi grabing init. Kaya uunahin ko na ito. Yan, ito yung gamit ng insulation mga kabayan. Yan, ang kapal nito 10 mm. Yan, di bali po putulin ko na dito. Yan, di bali wala akong kuwan dito mga kabayan, wala akong duct tape, yung pang tape dito sa dugtungan, kaya ang gagawin ko, yan, marami akong ragbo dito mga kabayan.
susubukan ko to. Sa tingin ko obra naman mga kabayan kasi pwede naman itong mainitan. Lalagyan ko na dito bago ko isalpak yung isa, lalagyan ko na sa isang side mga 2 pulgada, 5 cm. Tapos yung isa naman, yung magiging ka-overlap niya, yung ganito. Ito mga kabayan, lalagyan ko dito ng rugby. 2 pulgada, 5 cm. Tapos yung sa ilalim naman lalagyan ko. Yan, tapos ididikit ko na lang siyang ganon. Para walang singaw yung init. Ayan, kita ko lang mga kabayan itong naikakabit na namin. Ayan, makikita nyo mga kabayan, dikit na dikit yung rugby oh. Ayan, 5 cm yung overlap niyan. Ayan mga kabayan oh. Ayan, pag dumikit yan, magagaling yung mga labor ko mga kabayan, no? Dalawa. Yan. Okay. Parang walang nangyari. 2 pa lang, ma-freeze ko na. Bala. Yung ginawa kong pang-ipit mga kabayan, mga tira-tirang yero lang to. Yan. Okay. Ano to? Huwag muna. Ito mga ubasan. Yan, ito mga kabayan. Suporta naman ito para hindi lumundo yung insulation. Kasi pag nainitan ito mga kabayan, lulundo na yun. Halo na nitong alambre. Kunti na lang mga kabayan, isang dangkal na lang. Tapos na. Kunting daw ako. Ada yun na gano'n? Yan, okay na mga kabayan. Tapos din namin kalahating araw. Ay hindi naman siguro kalahating araw. Nasa 3 oras lang. Di ba bukas ko nalalagay ng alambre yan kasi may pupuntahan kami.